Hello, Cancer, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin ang mga messages ni Cancer. First card, deceit. Ayan. So, mag-iingat po kayo, Cancer. Kasi po pwedeng meron ditong tao sa paligid ninyo na nagbabantay lang sa inyo, naghihintay ng tamang pagkakataon para mabudol ka, maskam ka, maloko ka, masabotage ka, or mapagsinungalingan ka, yung ganon. So, parang nagmamatsyag, no? Paaring nagmamatsyag siya sa'yo. So, depende ito sa inyong sitwasyon, ano? This is a collective reading, kaya po pwedeng merong ganitong energy kayo around you, or po pwede rin naman na hindi. Diba? Kasi, iba-iba tayo, no, ng energies na kinikerry, iba-iba tayo ng sitwasyon. But mag-iingat na lang kayo, no? This is a warning, 'di ba? Para sa inyo, paalala ito sa inyong lahat, Cancer, na mag-ingat. Okay? Maging mapagmatsyag, maging keen observer kayo, at saka water sign kayo. Naturally, malakas ang inyong radar, malakas yung intuition ninyo, no? Kaya pakiramdaman ninyo yan, ano? Maging sensitive kayo sa paligid ninyo para ma-pick up agad ninyo yung mga energy ganito. Ano, kung sino man yung tao na po pwedeng merong balak na hindi maganda sa'yo, ganito, mapanloko, mapanlinlang na klaseng tao, malalaman ninyo agad, no? So, we also have rest and rejuvenation. This is a must. Ano, maaring kayo ay pagod, maaring kayo ay medyo may katagalan ng hindi man lang nakakapagpahinga, kaya ngayon tinatawagan na kayo ng universe, no, na it's about time na for you to take a rest and rejuvenate para makabawi ang katawan ninyo, no? Makabawi sa pagod, sa stress, yung ganon, okay? At saka po pwede, no, ng iba siguro sa inyo, baka nakakaramdam na ng mga pananakit, no, ng kung ano man parte sa inyong katawan, and maybe that is caused by stress, 'di ba? Alam niyo, no, malalaman niyo kung nai-stress kayo kasi yung unang-unang sumasakit balikat, 'di ba? Pag nai-stress kayo. So balikat agad-agad, no? Signal 'yan agad na stressed out kayo. So, magpahinga agad, wag ninyong ipunin, 'di ba? Iwasan na maipon yung stress sa katawan, maiwasan na maipon yung pagod, 'di ba? Kasi uuwi 'yan sa katawan ninyo talaga. Mararamdaman ninyo 'yan, 'di ba? Yung katawan ninyo yung mahihirapan in the end. Kaya habang kapag kapag naramdaman ninyo na kailangan ninyo ng pahinga, ipagpahinga ninyo 'yan. And sana, 'di ba, mas mapagsikapan ninyo na talaga magkaroon kayo ng quality sleep. Not necessarily na long sleep, kasi maaaring meron din long sleep pero pagising mo ano ka din, hindi ka rested, 'di ba? Hindi ka feeling rested. Kaya okay na din kahit short, 'di ba? Short time lang ang pagtulog mo, kahit 5, 6, 7 hours. Okay na 'yon as long as it is quality sleep. Kasi during sleep, that's when our body recuperates, no? That's when our body repairs, 'di ba? The cells, 'di ba? Na naapektuhan ng pagod at stress. Kaya balato mo na to sa sarili mo. Okay? You take a rest and rejuvenate and recharge kasi kailangan natin yan. At kaya kayo iniimbitahan na, 'di ba, na magpahinga kasi kailangan na yan ang katawan ninyo. Okay? Para makabalik na kayo uli sa on top of your health, alright? So, we have community. Ayan. So, kung kailangan ninyo ng tulong ng iba, hingi ka ng tulong. 'Di ba? Kung kailangan mo na magpahinga ka muna at yung mga trabaho mo, meron naman pwedeng ibang taong gagawa nito, then i-delegate niyo muna, 'di ba? Kung po pwede, para natuluyan kayo makapag-relax at hindi ninyo iisipin na naka-live,
Siguro nag-take nga kayo ng leave sa trabaho, pero sa bahay nagpapahinga ka, pero ang isip mo, inaalala mo pa rin yung trabaho, 'di ba? So parang wala din. Kaya dapat yung ano ka talaga, yung rested ka, 'di ba? Yung iwanan mo na sa trabaho yung ano mo, yung lahat ng responsibility mo, wag mo nang dalhin muna sa bahay, 'di ba? So ask for help, 'di ba? Kasi you're blessed, no, na meron kang community of people around you na matulungin, supportive of you, 'di ba? So siguro pati sa trabaho meron kang ganyan or sa mga kapamilya, no? At po pwede rin na mayroong mga invitation dito sa iyo for party or social events, social gatherings. So go for it, 'di ba? Kung merong pagkakataon, go for it. Pagkakataon mo na kasi yan na makapag-unwind ka naman. Pagkakataon mo na makapag-catch up ka with friends or family. 'Di ba? So, para maiba naman yung environment mo, kahit papano, makarelax ka, makahinga ka, 'di ba? Sa sitwasyong pang-pamilya at sitwasyong pang trabaho. So, by the way, maraming salamat, no, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka maraming salamat din, no, for not skipping the ads kasi malaking bagay po yan sa akin. And please join the membership, no, sa channel. Kung gusto po ninyo, i-click nyo lang po yung join button sa baba ng video. Thank you. So, honor your holy days. Ayan. Nakita ko agad, ano, yung 8, number 8, dilat na dilat talaga. So, probably, number 8 is a very significant na number para sa inyo. At pwede rin, no, na yung pwedeng ikaw ay magbabakasyon, maaring ikaw ay pupunta sa isang lugar, you know, to spend your holy days, 'di ba? Maaring doon ka magre-retreat, doon ka meron kang pupuntahan na seer, meron kang kikitaing mystic or psychic, mga ganon. Or pwede, no, na this is time for you to to do some kind of reflection, introspection, mga ganyan. And siguro, 'di ba? Pwedeng magta-travel ka para diyan or pwede rin naman na kung sa bahay mo lang, 'di ba? Maaring you have a sacred space na sa bahay mo para magawa mo ang mga yan. So, yun, honor your holy days, 'di ba? Kasi importante 'yon sa atin. Importante 'yon sa bawat isa sa atin na talagang magkakaroon tayo ng time para sa sarili natin na makapagnilay-nilay at makapagmuni-muni. And maybe, by the way, balikan ko lang si number 8. No? So, yung biyahe, no, kung saan kayo maaaring mag-spend ng inyong holy days, maaari, no, that could be March 8 or pwedeng pwedeng April 8, no? So, depende sa inyong sitwasyon, lalo-lalo na malapit na, 'di ba? Yung Holy Week, no, para sa ating mga Katoliko. So, baka ang iba sa inyo nakaka-resonate sa number 8 na 'yan, no? That may be connected, no, to traveling. So, mag-iingat na lang po kayo. So, time to share. Wow. So, this is really beautiful. Kasi, alam mo kayo, Cancer, napaka-generous ninyong tao, 'di ba? Napaka-matulungin ninyo. Kaya kahit hindi kayo pagsabihan na it's time for you to share whatever you have in your life, 'di ba? Ano na 'yun sa inyo natural na 'yun sa inyo. 'Di ba? You are sharing your love kasi mapagmahal ka, matulungin ka, 'di ba? And yung pagtulong mo, that could be also your language of love, 'di ba? Para sa mga tao na nasa paligid mo. So, yun, kahit hindi ka sabihan na mag-share ka naman, tulungan mo naman ako. Minsan, no, may nakikita ka na taong nangangailangan, nandiyan ka, tutulong ka. 'Di ba? No need, no, na yung mga taong yan na nangangailangan lalapit sa iyo para humingi ng tulong sa iyo. Ikaw meron kang initiative kasi nasa puso mo ang pagtulong. You are very compassionate person, no? Kaya napakamatulungin mo. You know, kaya sa ngayon also, 'di ba? Para naman sa iba sa inyo, this could be a reminder talaga na it's time to share, 'di ba?
good deeds. Ayan, kailangan natin ngayon, no? Ang na magkaroon tayo or gumawa tayo ng good deeds towards other people, lalo-lalo na sa mga pagkakataong ito na maraming tao din, ano, ang nahihirapan. There are so many people that are struggling, no, sa iba't ibang larangan, 'di ba? So, what else? We have Your Little Island. Oh, ang cute. Ang cute niya. So, ngayon, no, parang nag-i-stargazing siya. So, maaari, no, na you are going to find that sacred space within you, or po pwedeng you are also going to find the sacred space where you can do you can do your reflection, you can do your introspection, 'di ba? And contemplation. Kasi parang parang panahon ito ngayon para sa iyo para mag-isip-isip, magmuni-muni. Parang gusto mo, no, you want to go deep within you at parang gusto mong gusto mong kausapin ang soul mo. Gusto mong kausapin ang universe. Kaya siguro kayo nakatingin sa star. 'Di ba? Nakatingin kayo sa sky, sa star kasi maybe you are talking to the cosmos. Maybe you are talking to the divine universe, no? So, 'yun, napipick up ko dito na parang it's either meron kayong pinoproblema at ino-offer, nagdadasal ka because you are lifting it all up to God, or maaaring gusto mo lang magpasalamat. Now, maybe you are reaching out to the divine ngayon para magpasalamat sa lahat ng biyaya na binibigay niya sa'yo at sa mga ibibigay pa sa'yo. So, good luck, Cancer. Thank you for watching Love and Light. Namaste.